morning. Good morning. Good morning. Good morning ulit. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. You mothers are so great. Amen. Yes. You are so great. Yes. Are you ready? Handa na po ba kayo? Yes. Okay. Still, we are believe in. Tayo pa rin po ay nasa usapin o serye ng Believe In. Do you know how our title was started? At alam niyo po ba kung paano po tayo nagsimula sa pamagat po na yan? We tried the Luke chapter 9:23. At sinubukan po natin alamin yung nasa Luke 9:23. Then, still we are digging Tayo pa rin po ay humuhukay. what does the believe in mean? Na ano nga po ba yung ibig sabihin talaga nung maniwala o manampalataya? Other word, when you say we are Christian, how we are studying how to be Christian. Sa ibang salita, kung sinasabi natin na tayo nga ay isang Kristiyano, inaalam po natin ngayon kung paano nga ba talaga maging isang Yeah, Kristiyano. or Christian said they believe in Jesus Christ. Opo, dahil lahat ng mga Kristiyano, sinasabi po nila na sila po ay naniniwala kay Hesus Kristo. But still, their understanding of believing Jesus Christ is not so clear. Pero yung kanilang kaunawaan tungkol sa paniniwala kay Hesus Kristo ay hindi pa po ganun kalinaw. Also, simply what they believe, as long as they accepted Jesus Christ, everybody might be okay. At simple lamang po yung kanilang pinaniniwalaan, basta tinanggap po na si Hesus Kristo, ayos na po lahat. But Bible warn us that's not correct. Pero binigyan po tayo ng babala ng Biblia na hindi po yun tama. Yeah, title is still believe in. Pamagat pa rin po ay maniwala o believe in. Subtitle is see. At yung subtitle po ay See. What was the last week subtitle? Ano po yung subtitle nung nakaraang linggo? Still, how many of you? Ilan po sa inyo yung nakakaalala pa rin po? Huh? I cannot hear you. Mahina? Huh? Okay, anyway, we'll study. C is, subtitle is what? Choice. At yung C po, yung subtitle natin yung choice, yung pipiliin mo. Our lives is depend on choice. Yung ating buhay ay nakadepende po yan sa kung ano po yung ating pipiliin. We have so many thoughts. Napakarami po nating isipin. Then, what thought you will choose, then your life will follow. At kung ano pong kaisipan yung inyong susundin, ganun po yung mangyayari sa inyong buhay. Some said, life is choice. At yung iba nga sinasabi nila, yung buhay ay kung ano yung iyong pipiliin. Even for us, choice is so important. At maging po para sa atin, napakahalaga po ng pagpili. Yeah. Then several weeks ago, we studied the Egypt to Canaan. At ilang linggo lang nga po, napag-aralan na natin yung mula sa Ehipto patungo doon sa So Kanaan. from the Egypt to Canaan, we call it wilderness life. At sa pagitan mula doon sa Ehipto patungo sa Kanaan, andun po yung ilang. That's also our life still. At yun din po yung ating buhay. Then from the Egypt to wilderness, we call it be born again. At yung pagkalaya mula doon sa Ehipto, yun nga po yung tinatawag na maipanganak kang muli. They became free from the bondage of of Egypt. Na sila po ay naging malaya mula sa pagkakaalipin mula sa Ehipto. When we come into the promised land, when they come into the promised land,
At kapag sila po ay nakarating na doon sa lupang pinangako, that is destiny of Israelites. yun na po yung patutunguhan, yung destiny ng So mga still you could Israelita. see BND for our life. Tulad ng nakikita po ninyo mula sa B hanggang doon sa D, ito po yung ating buhay. We are living in the wilderness. At ngayon po, tayo po ay namumuhay sa ilang. Wilderness, what we have to do, grow and be matured. Other meaning, be bear fruit. Sa loob po ng ilang, dapat doon po tayo lumago at mamunga. Sa ibang salita, mag-matured. This is, we call it journey of salvation. At ito po yung tinatawag natin na lakbayin po ng ating kaligtasan. From be born again and grow and bear fruit and die. Mula sa ikaw ay may panganak muli hanggang sa ikaw ay lumaki o lumago, mamunga at mamatay. That's why when we say what is salvation, we call BGBD. Kaya pag sinabi natin kung ano ang kaligtasan, yun po ay BGBD. How we will grow, how we will be matured, it depends on our choice. At kung paano po tayo lalago at magmamature, yun po ay nakadepende sa ating pipiliin. How your mothers, grandmothers, let your children grow healthily, it depends on your choice of food. At kayo ng mga ina, mga lola, na kung paano po ninyo palalakihin ang inyong mga anak ng malusog, nakadepende po yan sa pipiliin ninyong pagkain para sa kanila. That's why your mother avoid toxic or spoiled or bad junk food to give your children. Kaya kayo mga magulang, iniiwasan nyo nga po na magbigay ng mga hindi magagandang pagkain sa inyong mga anak. That's why wilderness life, we have to be wise what we will choose. Kaya po sa ilang, kailangan nating maging matalino kung ano po yung ating pipiliin. So, there is alphabet A, At B, alphabet A, D, B, and between B and D, what alphabet letter must be? at sa pagitan po ng B at D, ano po kayang alphabet yung dapat po nandoon? Do you know the answer? C? Alam niyo po yung sagot? Oh, C. matalino ah. C, dapat C. Dapat po So, C. So, between B and D, there is C. C. Yes, yes. Good, good. So, C is choice. At yung C, yun po yung choice. Yung Okay? pipiliin That's mo. why subtitle is for today is choice. Kaya po yung subtitle ngayong araw ay kung ano yung pipiliin mo choice. Why Israelites failed to come into the destiny Canaan? Because they choose wrong. At yung mga Israelita, kung bakit nabigo sila na makarating doon sa lupang pinangako sa Kanaan, dahil mali po yung pinili nila. As we saw, its journey of Israelites, Tulad ng nakikita po natin, ito po yung nilakbay o lakbayin ng mga Israelita. still we are studying for some weeks still. At ilang linggo na po natin itong napag-aaralan. As you see, 3,550, they came out from the Egypt. At tulad ng nakikita niyo, yung 603,550, sila po yung nakalaya mula sa Ehipto. As we studied, they all died in the wilderness. At tulad ng napag-aralan natin, sila po lahat ay namatay dun sa Even ilang. though God promised them, I will bring you to the promised land. Na kahit pa pinangakuan na sila ng Diyos, nadadalhin ko kayo dun sa lupang pinangako. But they were not wise to choose correct matters. Pero hindi sila naging matalino upang piliin yung tamang mga bagay. That's what we have to study so that we will not fail come to heaven. Kaya yun po yung dapat nating pag-aralan nang sa gayon, hindi po tayo mabigo na makapunta sa langit. Yes, this is what we studied last week. At ito po yung Review. pinag-aralan po natin nakaraang linggo, pagbabalik tanaw na lang po. Because it is a mirror so that you will find out what is dirty matters on your face. Kaya parang ito po ay isang salamin upang makita natin kung ano po yung dumi sa ating mga mukha. That's what Apostle Paul understood. Yun po yung naunawaan ni Apostol Pablo. Then Apostle Paul gave us a warning.
At si Apostol Pablo, binigyan tayo ng babala Don't be like your Asian people. na huwag ka na kayong tumulad sa inyong mga ninuno. If you will do that, what they did, then you will fail to go to heaven. Dahil kung gagawin nyo din, kung ano yung ginawa nila, kayo rin ay mabibigo na mapunta sa langit. That's what Apostle Paul explains. You pass through the Red Sea and you drink spiritual water, even. At yun din po yung pinangaliwanag ng Apostol Pablo na kayo ay nakalagpas na dun sa Red Sea at nakainom na rin kayo ng tubig na espiritual. That's what we already studied. Yun po yung napag-aralan na po natin. Then wilderness, they forgot what their obligations. At sa ilang kalimutan po nila kung ano po yung kanilang obligasyon. Yes, God provide everything what they need. Opo, ibinigay ng Diyos lahat ng kanilang mga pangangailangan. When they complain to God, we don't have enough water, then God gave the water. Nung nagreklamo sila sa Diyos na wala kaming sapat na tubig na iinumin, binigyan po sila ng Diyos. When they complain their hunger, God provide manna and even meat. At nung nagreklamo din sila dahil sila ay nagugutom, binigyan sila ng Diyos ng mana at maging ng meat. God did what God promised to them. At ginawa ng Diyos kung ano yung ipinangako po ng Diyos sa kanila. But still, Israelites didn't trust God. Pero patuloy na hindi pa rin nagtiwala yung mga Israelita sa Diyos. Even they didn't obey to God. At hindi rin po sila sumunod sa Diyos. Yet finally, they were scattered, means they die or in the wilderness. At sa huli nga po, sila po ay nagkalat-kalat sa ilang na ang ibig sabihin po nun, namatay po sila. That's why Apostle Paul warned us. Kaya binigyan po tayo ng babala ni Apostol Pablo. Do you understand what your Asian did? Na unawaan nyo ba kung ano yung nagawa ng inyong mga Don't do that. kanunuan? That was an example for you. Huwag nyong gawin nyo, huwag nyong tularan. Yun na yung halimbawa para sa What they inyo. did is very evil to the Lord. Ano man yung ginawa nila, ito ay napakasama para sa harapan ng Diyos. If you will do, you will be just like your Asian. Dahil kung kayo tutularan ninyo, gagawin din ninyo, kayo ay magiging katulad din ng inyong 1 kanunuan. Corinthians 10:6 we'll read. Is it go? Now these things occurred as examples. Sandali lang po. You must bless your ears. When you speak out, your ear will hear, then you will be blessed more. Pagpalain niyo po inyong mga tenga. Basahin po natin lahat. Okay, is it go? Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Yes. That's why Apostle Paul understood what is salvation correctly. Kaya si Apostol Pablo, naunawaan niya ng tama kung ano po ang kaligtasan. So now, Apostle Paul is warning us through his letter. At ngayon po si Apostol Pablo, binibigyan niya tayo ng babala sa pamamagitan ng kanyang sulat. Then, Israelites didn't obey to God. At yung mga Israelita nga po, hindi sila sumunod sa Diyos. That's what he explained us, verse 8 to 10. Ayun po yung pinaliwanag ni Apostol Pablo mula doon sa verse 8 hanggang 10. Yeah, 23,000 died, Na yung 23,000 po ay namatay. also were killed by snake. At namatay po sa pamamagitan ng tuklaw ng ahas. Also angels killed them all. At yung iba, yung mga anghel, pinatay po sila. Even though they became people of God, Na kahit pa sila ay bayan na ng Diyos, even for us, we became child of God. at para naman po sa atin, tayo ay naging anak na ng If Diyos. child of God will not follow the way of God, then God will destroy them. At kung yung anak ng Diyos ay hindi susunod sa Diyos, ang Diyos po ay wawasakin din po sila. So try to find out Hebrews chapter 6, verse 4. Sa Hebrews 6 verse 4 po. I didn't put here. It's also same warning for us. At parehas lang din po nababala ito para po sa atin. This matter also
Apostle Paul explained again in Hebrews chapter 6 verse 4. At pinaliwanag din po ito sa Hebrews chapter 6 verse 4. Yeah, can you read it? In Tagalog po. Oh, okay. Sapagkat hindi na muling mapapagsisi at mapapanumbalik sa Diyos ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Nooy naliwanagan na ang kanilang isip, naranasan nila ang mga biyaya mula sa langit, at sila'y naging bahagi ng mga tumanggap sa banal na Espiritu. Thank you. Those who tasted heavenly matters, Sila na ng mga nakatikim na ng mga makalangit na bagay, meaning they became already child of God, ibig sabihin po noon sila po ay mga naging anak na ng Diyos. then they already experienced the even Holy Spirit. At naranasan na rin po nila yung banal na Espiritu. Then if they fall away, meaning they didn't follow, they cannot repent again. Pero kapag sila po ay tumalikod na, ibig sabihin hindi sila sumunod, hindi na po sila muling makababalik pa. There are two meanings. Meron pong dalawang ibig sabihin ng kahulugan. Yes, those who became child of God, Sila na mga naging anak na ng they Diyos, grow up to certain their level, na sila po ay lumago o lumaki sa ganong level, they might fall. maaari pa rin po silang They tumalikod. might go away from God. Maaari pa rin silang lumayo sa Diyos. Other word, they might lose their Sa salvation. ibang salita, maaari pa rin nilang mawala yung kanilang kaligtasan. Then, Apostle Paul, Hebrews chapter 6 verse 4 says what? Impossible to repent again. At sinabi ni Apostle Pablo sa Hebrews 6 verse 4, imposible na muli silang makabalik. That's why several times I told you, even though you become child of God, you might lose your salvation. Kaya maraming beses ko na rin pong nasabi sa inyo na kahit kayo po ay anak na ng Diyos, maaari pa rin pong mawala sa inyo ang inyong Still kaligtasan. some, they didn't take it seriously. Pero yung ilan po, parang hindi pa rin po ito sineseryoso. Oh, I become child of God, everything will be okay. Anak naman na ako ng Diyos, ayos na lahat. But if they will say so, they cannot interpret Hebrews chapter 6 verse 4 up to 7. This one also, they cannot explain. Pero kung yun po yung sinasabi nila, hindi po nila maipapaliwanag yung sinasabi sa Hebreo chapter 6 verse 4 hanggang 7, maging po dito. Also, this one, that's why what God did, they were killed. Kaya ano po yung ginawa ng Diyos, sila pong lahat ay namatay. Still, it's a review for the last week. Ito po, pagbabalik tanaw lang din po nung nakaraang linggo. Yes, verse 11. Last week we didn't study. We'll see. Kasi we'll read. Okay? Are you ready? Handa na po ba? Ready! Ayan. Kawawa ako. Ako 70. I'm making you laugh this in the stage. Anyway, are you ready? Ayan. Okay, kasi go. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. You can see the big red letter. Examples, then warning. At makikita niyo po yung mga nakapulang letra, halimbawa at yung babala. I'm not warning you. I'm not warning you. Hindi po ako yung nagbibigay ng babala sa inyo. The one who understood what is salvation, Apostle Paul himself, telling us now, is warning. Siya po na nakaunawa kung ano yung kaligtasan, si Apostol Pablo po, siya mismo yung nagbibigay sa atin ng babala ngayon. You have to study example carefully Kailangan mong pag-aralan ng maingat, ng mabuti yung naging halimbawa. so that you will not make same mistake. Nang sa gayon, hindi mo na magawa yung parehas na pagkakamali. This is not simple mistake. Hindi po ito simpleng It's pagkakamali a matter lamang. of life and death. Ito po ay tungkol sa buhay at It's a kamatayan. matter of blessing and curse. Ito po ay tungkol din sa pagpapala o sumpa. What is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong araw? Choice. Choice, pagpili. After you become child of God, still you must be wise to choose one matter, life or death or curse or blessing. Matapos mong maging anak ng Diyos, kailangan niyo pong maging matalino na pumili sa pamamagitan ng buhay o kamatayan o pagpapala at sumpa. Then 10, 12 still said, be careful
Why? You already understood example, then I warn you again. Na sinabi po sa verse 12 na maging maingat kayo. Kung nauunawaan nyo na yung naging halimbawa, binibigyan ko kayo ng babala. Then, so, what Bible said, 12 said, so if you think you are standing firm, meaning I'm okay, then be careful. Na sinasabi doon, kung sa tingin mo na matibay ka nang nakatayo, o ibig sabihin doon, iniisip po na ayos ka na, maging maingat ka. That's why still so many, they said, I am okay, but Apostle Paul, not me, but he said, be careful, you're my fault. Kaya marami pa rin po nagsasabi na ayos na sila, pero sinasabi ni Apostle Pablo, hindi po ako, na maging maingat kayo, maaari pa rin kayong tumalikod. Satan is so active, then all the time try to deceive you. At si Satanas po, napaka-active po niya at palagi niya sinusubukan na dayain, lokohin po kayo. When you know what is life and what is death, then Satan will reach for you, oh, still okay when you choose death. Kung alam mo na kung ano yung buhay, kung ano yung kamatayan, si Satanas palagi pa rin siyang bubulong sa'yo, piliin mo yung sa kamatayan. Satan, even there is no Satan, much better, but still, Satan is so active. Kung wala po si Satanas, mas mainam po, pero hindi po ganun eh. Aktibo po si Satanas. Then, as you see, after chapter 10, verse 12, then as we know, automatically, verse 13. Tulad ng nakita po natin, merong verse 12, syempre po, ang kasunod po ng verse 13, may kasunod po yun. This make me so shocked. At dito po ako nagulat. Verse 13, what we studied when you study assurance of salvation, At kapag nag-aaral po tayo ng mga tungkol sa kasiguraduhan sa kaligtasan, by the way, we will memorize it, okay? Okay, we will memorize it. Okay? Okay. Oh, sorry. You have to read it? Okay, so we'll read muna. Okay? Assurance of victory, 1 Corinthians 10:13. Okay? Then we memorize it. Then I'm only about you. Okay, we'll read. Gazette, go. no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. We thought, even I thought, for how many years I'm the one teach you, I am teach others even, but I thought this one was only for our problems. Ang nasa isip natin, kahit po ako, at ito rin po yung tinuturo ko maging sa iba ng ilang taon na po, akala ko itong verse na to, ito ay patungkol lamang dito sa nangyayari sa mundo, sa buhay natin. This is matter of our salvation. Pero ito po pala ay tungkol po sa ating kaligtasan. Temptation has two interpretation. Yung temptation na salita po, maaari po siyang i-interpret sa dalawang paraan. Negative temptation. Yung sa negative na panunukso, temptation, But positive is test. at yung sa positibo naman po na paraan, yun po ay tinatawag din na test o That's pagsubok. why we can interpret temptation in two ways. Temptation, either test. Kaya yung temptation, maaari natin itong ipaliwanag o i-interpret sa dalawang paraan. Maaari siyang tawaging temptation at test. So, God tested Israelites in the wilderness. At ang Diyos nga po ay sinubok ang mga Israelita doon sa ilang. When God tested them, Israelites choose wrong. At nung sinubok sila ng Diyos yung mga Israelita, sa pagkakataon na yon, yung pinili ng mga Israelita po ay mali. God said what? I will give you promised land. Sinabi ng Diyos sa kanila, ibibigay ko sa inyo yung lupang pinangako. Then Joshua and Caleb send 12 spies. At si Joshua at Caleb, nagsugo sila, nagpadala sila ng 12 espiya. Then they came back, they reported. At bumalik nga yung mga espiya at nag-report sila. As we know, 10 of them
said, oh, we cannot conquer it. Tulad ng nalalaman natin, yung 10 sa kanila, sinabi nila, hindi natin sila kayang talunin. God let them choose, then matter. At ang Diyos, hinayaan sila na ayun yung piliin nila. As long as God said, you do it, then God knew they can do. Basta sinabi ng Diyos na gawin mo to, alam ng Diyos na kaya mong gawin. God will never let them do which they cannot bear it. Kailanman, hindi gagawin ng Diyos na ipagawa sa kanila yung mga bagay na hindi nila kayang gawin. Then 10 of them, they didn't trust God. At yung 10 po sa kanila, hindi sila nagtiwala sa Diyos. But 2, Caleb and Joshua, kaya. Why? Because God says so. Pero si Joshua at Caleb, sinabi nila, kaya natin silang sakupin. Bakit? Dahil ayun yung sinabi ng Diyos. So as of now, God provide everything for us. At hanggang po sa pagkakataon na to, ibinibigay ng Diyos lahat para po sa atin. God is trying to test us through all situations even. At ang Diyos, sinusubukan niya po tayo palagi sa pamamagitan ng lahat ng mga pangyayari po sa ating buhay. As long as you face problems, persecution, whatever, God is the one provided, then we have to believe we can overcome it. At basta po tayo ay may kinakaharap ng mga pagsubok o pag-uusig, ang Diyos po yung nagpahintulot noon. Kaya Diba? dapat po nating isipin na kaya po natin yun. Even temptation, even test or whatever, we must say, kaya ko. Kaya ano man po yan, yan man po ay temptation o pagsubok, dapat po sabihin natin palagi na kaya po natin. Why? God knows our abilities. Bakit po? Dahil nababatid ng Diyos kung ano po yung ating mga kakayanan. Then God believe we can do. At naniniwala ang Diyos na kaya po natin. Even if we cannot, we don't want, God will make other way to be okay. Kahit po ayaw natin, ang Diyos, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan po natin yun. Then God will give us again same condition that He wants to know we accepted it as our faith. At ang Diyos, aalamin po niya kung tinanggap po natin yung binigay niya na, yun po yung pananampalataya natin. God all the time plays two matters so that we could choose which one. Ang Diyos, palagi po siyang may inaharap po sa inyo upang papiliin tayo alin po doon. As long as we will choose good or right matter, He will be pleased. At basta po pinili natin yung mga tamang bagay, siya po ay malulugod. Even God said what? I set before you life and death and blessing and curse. Maging po sinabi ng Diyos na iniharap ko sa inyo yung buhay at kamatayan, maging yung pagpapala at sumpa. This is test. Ito po ay pagsubok. If you will choose death or curse, God will train you again so that you could choose life and blessings. Kapag ang pinili nyo ay kamatayan at sumpa, ang Diyos muli niya kayong ititrain upang ang piliin nyo na po sa susunod ay buhay at So pagpapala. God will wait for you. Ang Diyos, maghihintay po siya sa That's inyo. why God's wisdom is so wide. Kaya po yung kaalaman ng Diyos, yung wisdom po ng Diyos, karunungan ng Diyos ay napakalawak. From the beginning, God all the time gave them options for choosing. Mula pa man po noong una, palagi na po silang binibigyan ng Diyos ng pagpipilian, ng options. Even Adam and Eve, after God made them, then God put them in the Garden of Eden. Maging po si Adan at Eva, matapos po silang likain ng Diyos, inilagay po sila sa Garden of Eden. God gave them blessings and curse. At ang Diyos, iniharap po, inilatag sa kanila yung pagpapala at sumpa. And life and death. Maging ang buhay at kamatayan. So God said, choose which one you will choose.
At sinabi ng Diyos, sige, pumili kayo, alin dito ang inyong pipiliin. That's why, what is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong araw? Choice. What is subtitle for today? Choice. Malabo, I cannot see your face. Anyway, choose. First one is blessing and curse. Life and death. Yung sa unahan po ay pagpapala at sa baba yung sumpa, buhay at kamatayan. We are in the wilderness. Tayo po ay nasa ilang. We must be past the test. Kailangan po nating maipasa yung pagsubok. If not, we might fail. Dahil kung hindi po, mabibigo po tayo. Okay, choose matter of life and death and blessing and curse. Kailangan po nating pumili kung ano po ba, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. How will you choose the best answer? Paano po kayo makapipili ng pinakamagandang sagot dapat? You have to study Bible. Kailangan ninyong pag-aralan yung Biblia. Also, you have to meet God personally. At kailangan nyo rin pong makatagpo ang Diyos ng personal. Also, you must be faithful to Him. At kailangan nyo rin pong maging tapat sa Kanya. That's why still Apostle Paul warned us through the Romans chapter 8, verse 12 and 13. At patuloy po na binibigyan tayo ng babala ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng Romans 8:12 to 13. You have two options. Meron po kayong dalawang pagpipilian. You are already child of God. Ikaw ay anak na ng Diyos, But still, it depends on your choice. pero nakadepende pa rin sa inyong pipiliin You might die, you might live. kung kayo ay mamamatay o mabubuhay. That's why verse 12, Apostle Paul reminds us you have obligation. At sa verse 12, pinaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo na kayo ay may obligasyon. Obligation has no options. At pagdating sa obligasyon, wala kang pagpipilian doon. You must do that. Kailangan mong gawin. If you will not do, then sorry. Dahil kung di mo gagawin, pasensya na po. So, verse 13. Sa verse 13, So, we'll read. Cassette, go. for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Yes, two options all the time. Opo, palaging dalawa yung pagpipilian. Life and death, Buhay at kamatayan, blessing and curse. pagpapala at sumpa. Live according to, I will change other word. At yung mamuhay ayon sa papalitan ko po ng salita. If you choose the matter of flesh, Kung ang pipiliin mo ay yung sa laman, you will die. ikaw ay mamamatay. Meaning, you will live according to what your flesh wants to do, then you will die. Ibig sabihin po nun, kung ikaw ay mamumuhay ayon sa nais o pita ng iyong laman, ikaw ay mamamatay. Then, if you will not do what your flesh wants to do, you will do what God wants to do, then you will live. Pero kung ikaw ay mamumuhay at hindi mo gagawin yung nais ng iyong laman at ang gagawin mo ay ang nais ng Diyos, ikaw ay mabubuhay. There are three red letters, Meron pong tatlong mga nasa pulang letra obligation and choose and but. na yung obligasyon, pumili at yung subalit. Obligation is a matter of life and death and blessing and curse. Obligasyon, ito ay tungkol sa buhay at kamatayan, pagpapala o sumpa. If you will not do, sorry, you will die and you will be in the curse. Na kung di mo gagawin ang iyong obligasyon, pasensya na, ikaw ay mamamatay at ikaw ay susumpain. When we accepted Jesus Christ, Pag tinanggap po natin si Yesu Kristo, Jesus is our King. si Jesus na po ang ating hari. That's why we said, I will follow your order. Kaya sinasabi po natin na susundin ko ang iyong mga utos. Amen. Then, we are the one agree with Jesus. We have obligation to follow. At ikaw na sumang-ayon kay Jesus, meron po tayong obligasyon na sumunod. Meaning, if I will do my obligation, I still connected with you. Ibig sabihin nun, pag ginagawa ko yung aking obligasyon, may connection ako sa iyo. If I will not do my obligation, sorry, I'm the one broke the contract. Pero kung ako, hindi ko ginagawa yung obligasyon, ibig sabihin nun, ako mismo yung sumira dun sa kontrata. That's why choose wisely.
Kaya pumili po kayo ng matalino, ng wais. So, we'll read still 1 Corinthians chapter 10, 13. Sahin po natin, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. God is faithful. Tapat po ang Diyos. Also, we know God will never give us very harmful for us. At alam din po natin, kailanman, hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng mga bagay na ikapapahamak po natin. Amen. He gave us His only begotten Son. Ibinigay niya sa atin yung kanyang nag-iisang anak. Then He will give us harmful matters for us? Tapos ipapahamak niya po ba tayo? No. He will never give us harmful matters. Hindi po. Kailanman, hindi niya po tayo bibigyan ng mga bagay na ikakapahamak po natin. As long as God gave us, then we must accept it as good matters. At basta po binigay ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos, kailangan po nating tanggapin yon ng buo. Also, He knows, as I told you, our ability. At tulad ng sinabi ko po sa inyo, alam niya, nababatid niya yung ating We kakayanan. can overcome temptation or test or not. He knows. Kung kaya ba nating pagtagumpayan, yung pagsubok na yon o hindi, alam po niya. That's why we must trust God first. Kaya una po, kailangan muna nating pagkatiwalaan ng Diyos. We'll read. Kasi go. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. That's why Bible says we are overcomers. Kaya po sinabi sa Biblia na tayo po ay mga mananagumpay. Everything is possible for Christian as long as you believe it. Na lahat po ng mga bagay ay posible sa lahat ng mga Kristiyano basta ikaw po ay may pananampalataya rito. Our faith, meaning our trust to God. Ang ating pananampalataya, ibig sabihin yung ating pagtitiwala sa Diyos. That's why whatever you will face, problem, persecution, temptation, test, whatever, you must say, I can do. Kaya anuman po yung inyong kaharapin, pagsubok, paghihirap, pag-uusig o ano pa man yan, kailangan niyo pong sabihin na kaya ko ito. Why? God provided for our good. Bakit po? Dahil ibinibigay ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. As we studied firstly, Luke chapter 9:23. Ito po yung una nating pinag-aralan yung sa Luke 9:23. We'll read. Kasi go. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Be my disciple, we call, other word, believe in me, Jesus. Yung pagiging disipulo, sa ibang salita, yun po yung mga naniniwala sa akin o kay Jesus. That's why our title become believe in. Kaya yung ating pamagat po ay naging believe in. Amen. 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 Thank you. Then deny. Maybe you might forget what is the meaning of deny. At yung pagtanggi o deny, baka po nakalimutan nyo na ibig sabihin. See, already so many weeks passed. Maraming linggo na rin po How kasi many of you nakalipas. still remember what meaning of deny? Ilan po sa inyo yung nakakaalala pa rin po ng ibig sabihin ng deny? Walang dendraw ako. This morning I took a bath. Anyway, what is the meaning of deny? Ano po ibig sabihin ng deny? Deny meaning disown. Yung hindi mo po aangkinin. What do you choose? Ano po How yung- will you choose? Paano ka makapipili When you deny your own. kapag itinanggi mo o hindi mo na inangkin yung sarili mo? Then you will choose the best and correct matter. At mapipili mo na yung pinakamainam at tamang pagbagay. Meaning, you will choose your obligation. Ibig sabihin nun, ang pipiliin mo na ay ang iyong That's obligasyon. what you made
contract with Jesus. At yun po yung ginawang kontrata mo sa pagitan ni When Jesus. you accept Jesus Christ. Nung tinanggap niyo po si Yesu Kristo. We said, you are my king. Sinabi mo na ikaw ay aking hari. I am yours. Whatever you will tell me, I will obey. Ako ay iyo, ano man ang iutos mo sa akin ay aking gagawin. Based on that confession, based on that faith, then you will make a choice. At ayon sa sinabi mo at ayon sa iyong pananampalataya, dun ka pumili. That's why when you want to be wise, you deny yourself. Kaya ikaw, kung nais mong maging wais o matalino, itanggi mo po ang iyong sarili. Other word, go back to the contract. Sa ibang salita, ikaw ay bumalik dun sa kontrata. Amen. That's why be careful still. Kaya maging maingat po You kayo. must check every your lives, Kaya- your lives according to the contract. Kailangan ninyong suriin lahat ng aspeto ng inyong buhay ayon po sa kontrata. What is title for today? Ano po yung pamagat ngayong araw? Believe in. Believe in. What is subtitle for today? Yeah, choice. Your life depend on your choice. Yung inyong buhay ay nakadepende po yan sa inyong pagpili. If you will eat junk food, your stomach will have problem. Kapag ang lagi mong kakainin, mga junk food, magkaka-problema yung tiyan mo. You know, Bible is so funny. Alam niyo po ba na nakakatawa po yung Biblia? Did you find out? Somebody hit your nose, then the blood will come down. Basta po ba kayo na pag may sumuntok sa ilong mo, tas na lumabas na yung dugo? How many of you read it in the Bible? Ilan po sa inyo yung nakabasa ng sa Biblia? Diba? Somebody hit your nose, okay? Blood will come out. Na kapag may sumuntok sa ilong mo, may lalabas na dugo. Yeah, Bible has contained so many details. Yung Biblia, nakapaloob po doon yung napakaraming mga detalye. As we know, choice is common for us. Tulad ng nalalaman natin, yung pagpili, parang pangkaraniwan na lang yan sa atin. That's why still Apostle Paul warns us, Kaya patuloy po, binibigyan tayo ng babala ni Apostol you Pablo. must be wise. Kailangan mong maging Then wais. you must choose right and correct matter. Kailangan mong pumili. Kailangan mong piliin yung tama at Amen. pinakamainam na bagay. Amen. Amen. Let us all stand, please. Let us give Him thanks and praise. Bigyan po natin siya ng pasasalamat at pagpupuri. Because of His word. Dahil po sa kanyang mga salita. Now we understood correctly. Ngayon, naunawaan na po natin ng tama. Amen. That's why we were warned. Kaya tayo po ay napaalalahanan, nabigyan ng We babala. know what is warning. Alam po natin ngayon kung ano yung babala. If you think you are standing firmly, then be careful, you might be fall. Kung sa tingin mo, ikaw ay matibay na nakatayo ngayon, mag-ingat ka dahil maaari ka pa rin mabigo. Also, we might confess, Father, we want to go back all the time to the first time confession. At sabihin po natin din sa Diyos na Ama, nais kong bumalik muli dun sa pinakauna kong confession. You are my king. Ikaw ay aking hari. I have obligation to obey, Meron akong obligasyon na sumunod. so that I will not fall. Nang sa gayon, hindi ako tumalikod. I will not lose my salvation. Nang sa gayon, hindi mawala sa akin ang kaligtasan. Let us shout hallelujah to give praise to Him. Tayo po ay sumigaw ng hallelujah at pasalamatan po natin siya. Shout hallelujah!
praise you. Oh, Father, we love you. Oh, Father, we thank you. Hallelujah. Father, thank you for your word. Father, thank you for your presence. Even, Father, we thank you for your touch. Father, we thank you being our Father in heaven. Hallelujah. Oh, Father, we praise you. Father, we love you. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, our Redeemer, our Healer, our perfect example of our lives. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secured in your love. The fellowship of Holy Spirit, the one will remind us to go back to the original contract and try to deny ourselves and choose right pattern. Be with you from now on and ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen. 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 Hallelujah. 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 Okay. You might be seated for the announcement. Once again, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Announcement po. Patuloy po yung ating Lord's Service. Alas 8 po tayo magsisimula. So, ina-encourage ko po ang lahat ng ating mga member po na mag-invite po tayo. Yung ating mga mahal sa buhay na wala pa po dito, sama na po natin. Kulitin po natin, wag po niyong tigilan sa pangungulit. Mga anak, mga apo. So, sabi nga po ng Diyos, kung tayo nasa wilderness life at naranasan natin ang Diyos, ganun din naman po yung nais natin na makasama po natin sila dito. So, naghanda po ang Diyos ng pangakong lugar, which is yung ating tahanan, kung saan pagdating sa buhay na to, aakyat na po tayo saan? Sa tahanan po ng ating amang nasa langit. Sa langit po, di ba po? So, patuloy po yung ating mga gawain. Pagkatapos nito, meron po tayong morning prayer devotion. Tuwing alas 6:30 po yun ng umaga. So, dito po nananalangin po kami sa church. Mula Lunes hanggang Friday po yan. So, ganun din naman po, iniimbitahan ko po kayo lahat. Kung may mga prayer request po kayo, na nais ninyo ipanalangin, pwede po. So, magpipray po tayo, ipanalangin po natin yan. At the same time, nga po sa bawat umagang pananalangin, meron po tayong encountering with God. So, pagkatapos po nito, yung ating pong Wednesday prayer meeting, sabi nga po, yung Wednesday prayer meeting po noon, alas 3 po yan. So, yung babalikan po natin yung mensahe ng linggo. Kung hindi po natin naunawaan, so babalikan po natin muli yung mensahe. At the same time, kung mga prayer request po kayo, ipapanalangin po natin yan sa Wednesday prayer meeting. Napakahalaga po ng pananalangin. So, alas 3 po yan. So, pagkatapos po ng gawain ng Wednesday prayer meeting, meron po tayong yung ating mga kabataan, yung maliliit. LK, mamaya-maya po, 10:30, nandito po sila. So, ganun din po yung aking encouragement. Lahat ng mga apo natin, mga anak natin na maliliit pa, dali nyo na po dito. The more na maaga nilang makilala ang Diyos, the more na mas maganda yung kanilang kinabukasan. So, ganun din naman po yung ating susunod na gawan, yung ating youth and YA. So, patuloy po yan. Mamayang 1:30 naman po yung ating gawain sa mga dalaga at binata naman po. So, ako po lagi ko pong sinasabi, napakahalaga nang makilala ng mga kadalagan at kabinataan una ang Diyos. Kasi kung nakilala pa po nila, wala na pong magiging problema. Alam na po nila yung tama at mali. So ganun din naman po yung ating AGF every last Friday of
daman kada biyernes po, huling biyernes ng buwan na ito. So, meron po tayong gawain. So, yun lang po. So, see you po next Lord's Day. Sige po. So, ngayon po is since Mother's Day, meron pong hinanda ng onting regalo po for our mothers sa simbahang ito. So, yung flowers is coming from the church, pero meron din po tayong mini cake, especially it was prepared by our beloved YA, si Redeline. So, ayun po. So, yun, Youth YA, pakibigay na sa mga mothers. And kindly greet them Mother's Day. And after you receive those, maaari na po tayong umuwi po. Maraming salamat po. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day.